magnanakaw, mamatay tao. Ang boses ng galit na kalsada ang sumalubong sa marangyang sasakyan ni Rafael. Sa gitna ng liwasan, isang kinalawang na hawla ang naging piitan ng kanyang ina. Hindi ko siya nanay, Pab. Sigaw ni Rafael habang nanunuyo ang lalamunan, ngunit ang yakap ng ginang sa isang lumang bag na puno ng ninakaw na alahas ang tumapos sa lahat. Mabubura ba ng yaman ang isang madilim na nakaraan? Dapat lang sa kanya ang mabulok sa hawlang iyan. Ang bawat sentimong ipinadala mo mula sa Canada ay basang-basa ng dugo at luha ng mga taong dinaya niya. Ang malupit na sigaw na iyon ni Lira Dalisay, ang sumalubong kay Rafael Ilustre, bumasag sa katahimikan ng barangay Sinag-Araw na tila isang matalim na kidlat. Hindi pa man nakakatapak ang kanyang mamahaling sapatos sa lupang kinalakihan, ang kagalakang baon niya sa loob ng 18 taon ay biglang naglaho na palitan ng isang nakabibinging mantsa ng kahihiyan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kulay gintong kahon na naglalaman ng isang mamahaling relos, regalong binalot niya nang may pag-iingat para sa kanyang ina. 18 taon siyang nagpakapagod sa lamig ng Canada, nagdoble kayod sa mga gabi ng pangungulila, tinitiis ang gutom at pagod, lahat ay para lamang mabigyan ng marangyang buhay ang babaeng itinuturing niyang bayani. Sa kanyang gunita, ang kanyang ina na si Aling Caridad ay isang santong nagpakasakit para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang imaheng iyon ay parang isang salamin na binato at nagkadurog-durog sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng masukal na liwasan, sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw, nakita ni Rafael ang kanyang ina. Hindi ito ang masayahing mukha na laging bumubungad sa kanya sa video call. Doon sa loob ng isang kinalawang na hawla na tila piitan ng isang mabangis na hayop, nakaupo si Aling Caridad. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo, ang kanyang daster ay punit-punit at puno ng dumi, at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa takot at hiya. Nabitawan ni Rafael ang daladalang bulaklak ng lila. Ang mabangong amoy nito ay agad na nilamon ng masangsang na amoy ng paligid at ng amoy ng malansang dagat. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng libu-libong karayom tuyong-tuyo at walang anumang salitang maapuhap. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Ang mundo ay tila umiikot sa isang direksyong hindi niya maunawaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na martilyo na nagpapadama ng sakit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumingon si Aling Caridad sa direksyon ng kanyang anak. Sa halip na yakap ng pagbati, ang nakita ni Rafael ay ang panginginig ng mga labi ng kanyang ina at ang tangka nitong pagtatago ng mukha sa likod ng maruruming palad. Ang reyna ng kanyang buhay ay naging isang palaboy sa sarili nitong bayan. Lumapit si Lira, ang babaeng ang mga mata ay tila nagbabaga sa galit, ngunit may bahid ng malalim na pighati. Hawak niya ang isang kupas na larawan ng kanyang yumaong ina na si Amara. "Welcome home, Rafael Ilustre," uyam na sabi ni Lira, ang boses ay puno ng pait. "Akala mo ba ay bunga ng sipag ang lahat ng mayroon ka? Tingnan mo ang nanay mo. Tingnan mo ang hawlang iyan. Yan ang tunay na monumento ng lahat ng kasinungalingang itinanim ninyo." Sa bawat salitang binibitawan ni Lira, tila may isang bahagi ng pagkatao ni Rafael ang unti-unting namamatay. Ang lahat ng sakripisyo niya sa Canada, ang mga gabing hindi siya nakatulog dahil sa sobrang ginaw, ang mga oras na halos bumigay ang kanyang katawan sa trabaho. Lahat ba ng iyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang malalim na hukay ng kasalanan? Nakatayo si Rafael sa gitna ng nagngangalit na mga kababayan, isang dayuhan sa sariling lupa, habang ang anino ng kinalawang na hawla ay tila lumalaki at lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ano pa ang halaga ng bawat gintong barya na kanyang naipon kung ang bawat isa rito ay may kalakip na sumpa ng isang pamilyang winarak ng kanyang sariling ina? "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Rafael. Ang mga luha mo ay parang ulan na huli na para sagipin ang lupang natuyo na at namatay." Ang boses ni Lira ay tila isang malamig na hanging humahagupit sa mukha ni Rafael habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa dulo ng barangay. Malayo sa sentro kung saan naroon ang kinalawang na hawla, dinala siya ni Lira sa isang maliit na dampa na tila anumang oras ay lalamunin na ng dagat. Ang bawat hakbang ni Rafael sa maputik na daan ay tila paglubog din ng kanyang dangal. Hawak pa rin niya ang kulay gintong kahon ng regalong para sa kanyang ina,
Ngunit ngayon ang bigat nito ay tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang leeg. Pumasok sila sa loob ng dampa. Amoy luma, amoy alikabok at amoy ng mga pangarap na nabulok sa gitna ng kahirapan. Itinuro ni Lyra ang isang maliit na sulok kung saan nakapatong ang isang basag na florera at ang larawan ni Amara. Tila bumalik ang alaala ni Rafael sa mga panahon bago siya lumipad patungong Canada. Naalala niya kung paano magkadikit ang kanyang ina at si Aling Amara parang magkapatid na hindi mapaghiwalay. Sabay silang naglalabas sa sapa, sabay na nangarap para sa kanilang mga anak. Akala ko magkaibigan sila, pabulong na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng nagbabadyang pagtangis. Kaibigan, iyan din ang akala ni Ina, pagak na tawa ni Lyra habang binubuksan ang isang lumang baul na gawa sa kawayan. Noong mga panahong kailangan mo ng pera para sa visa at tiket mo, ang nanay mo ang ingat yaman ng ating kooperatiba. At noong gabi bago ang iyong pag-alis, biglang naglaho ang lahat ng pondo. Ang lahat ng sisis ay itinuro ng iyong ina kay Amara. Ginamit niya ang tiwala ng buong nayon para iligtas ka habang hinahayaan niyang malunod sa kahihiyan ang kaisa-isang taong itinuring siyang pamilya. Kinuha ni Lyra ang isang kupas na notebook mula sa baul. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon. Ang ilan ay may mga mantsa ng tuyong luha. Inabot niya ito kay Rafael. Sa bawat salitang binabasa ni Rafael sa talaarawan ni Amara, tila may isang kutsilyong humahati sa kanyang puso. Binasa niya ang huling isinulat ni Amara bago ito pumanaw. Caridad, bakit mo ito ginawa? Hindi ko kayang bayaran ng perang hindi ko kinuha. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang kaibigang inalayan ko ng buhay ang siyang kumuha ng aking dangal. Napaupo si Rafael sa isang lumang bangkito na tila bibigay na sa bigat ng kanyang pighati. Ang kanyang bayaning ina ay naging isang mananakop ng kaligayahan ng iba. Ang bawat dolyar na ipinadala niya ay tila naging lason na pumatay sa katahimikan ng isang inosenteng kaluluwa. Ang ginhawang tinatamasa niya sa malayo ay binayaran ng paghihirap ni Lyra na lumaki ng walang magulang at puno ng kutsang natanggap mula sa mga tao. Habang hinihipo ni Rafael ang mga pahina, may isang lukot na papel na nalaglag mula sa pagitan ng mga huling dahon. Isang liham na hindi pa naisusumite sa kinauukulan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat kamay ay pamilyar sa kanya, ang matitulis na titik ng kanyang ina na si Aling Caridad. Ang liham ay hindi para kay Amara. Ito ay isang mensahe para kay Kapitan Severino, ang makapangyarihang pinuno ng barangay. Nabasa ni Rafael ang mga salitang tila nagmula sa impyerno. Kapitan, hawak ko na ang pondo. Siguraduhin mong ang lahat ng ebidensya ay ituturo sa bahay ni Amara. Sa ganitong paraan, wala nang magtatanong kung bakit biglang nagkaroon ng pera ang anak ko para makaalis. Nabitawan ni Rafael ang papel. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging kasing bigat ng isang libingan. Hindi lamang pala pagnanakaw ang ginawa ng kanyang ina, ito ay isang planadong pagkakanulo na may kasabwat na makapangyarihan. Tumingin si Rafael kay Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad na hindi masabi ng labi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan ng dampa. Ang pagbagsak ng kahoy sa dingding ay nagpabalik sa kanila sa kasalukuyan. Sa labas nakatayo ang isang lalaking nakauniforme, may dalang balita na muling magpapatibok ng mabilis sa kanilang mga puso. Ang balitang hindi inaasahan ni Rafael tungkol sa kalagayan ng kanyang ina sa loob ng hawla. Rafael, kailangan mong pumunta sa liwasan, sabi ng lalaki, ang boses ay puno ng kaba. Ang iyong ina, may ginawa siya sa loob ng hawla na hindi namin inaasahan. Huwag mong dungisan ang dangal ng iyong pamilya dahil sa mga maling hinala, Rafael. Ang isang mabuting anak ay marunong tumingin sa utang na loob, hindi sa utang ng kasalanan. Ang malumanay, ngunit mapanlinlang na boses ni Kapitan Severino ang bumasag sa katahimikan ng malawak na patio ng kanyang mansyon. Sa gitna ng liwasan, tila nakalimutan na ng ilang mga taga-barangay ang puot. Abala sila sa pagtikim ng mga pagkaing inihanda ng kapitan para sa engranding pagbabalik ng kanilang bayaning si Rafael. Ang amoy ng inihaw na lechon at sari-saring kakanin ay humahalo sa malansang simoy ng dagat, ngunit para kay Rafael, ang bawat samyo ng pagkain ay tila amoy ng nagnanaknak na sugat. Naglakad si Rafael patungo sa mahabang mesa, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nakita niya si Severino na nakangiti, suot ang kanyang puting barong na tila sumisimbolo ng kalinisan, kahit na ang kanyang mga kamay ay puno ng nakatagong putik. Lumapit ang kapitan kay Rafael
at tinapik ito sa balikat isang kilos na dati ay nagpapadama sa kanya ng pagmamalaki, ngunit ngayon ay nagdudulot sa kanya ng pangingilabot. Maupo ka, iho. Kumain ka muna. Alam kong marami kang naririnig na kwento mula sa mga taong inggit lang sa narating mo, wika ni Severino habang inaabutan si Rafael ng baso ng alak. Ang iyong ina, ginawa niya ang lahat ng iyon dahil mahal ka niya. At ako bilang pinuno rito, sinubukan ko siyang pigilan. Ngunit alam mo naman ang iyong ina matigas ang ulo pagdating sa kapakanan mo. Tiningnan ni Rafael ang kapitan ng diretso sa mga mata. Ang gaslighting na ginagawa nito ay tila isang bihasang laro. Sinisisi ni Severino ang kanyang ina upang iligtas ang sariling pangalan. Habang ipinagmumukha kay Rafael na ang lahat ng tinatamasa nito ay bunga ng pagmamahal na may kalakip na krimen. Hindi makayanang lunukin ni Rafael ang kahit isang butil ng kanin. Ang kanyang lalamunan ay tila nakasarado, ang kanyang sikmura ay bumabaligtad sa tindi ng pagkamuhi sa hipokrisyang nakapaligid sa kanya. Kapitan, nakita ko ang liham pabulong na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Alam ko ang tungkol sa pondo at alam ko rin na hindi lamang ang nanay ko ang may pakana nito. Panandali ang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Severino na palitan ng isang madilim na kislap sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa entrada ng patio. At hindi lang pondo ng barangay ang ninakaw ninyo, sigaw ni Lira Dalisay habang naglalakad patungo sa gitna ng karamihan. Hawak niya ang isang piraso ng lumang dokumento na may selyo ng gobyerno, ang orihinal na titulo ng lupa ng kanyang ina na si Amara. Ninakaw ninyo ang aming lupa. Ginamit ninyo ang huwad na utang ni Ina para ilipat ang titulo ng aming sakahan sa pangalan ng iyong pamilya, kapitan. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang paparating na bagyo. Ang mga kutsara at tinidor ay tumigil sa pag-ingay. Ang bawat mata ay nakatuon sa dokumentong iwinawagayway ni Lira. Ang marangyang pista ay biglang naging isang hukuman sa ilalim ng buwan. Napatingin si Rafael sa dokumento at pagkatapos ay kay Severino. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang lupang pinagtatayuan ng bahay na balak niyang itayo para sa kanyang ina ay lupang ninakaw mula sa nag-iisang pamilyang nagmahal sa kanila noong wala pa silang anuman. Ang bawat sandali ng katahimikan ni Severino ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Sa isang sulok ng patio, isang maliit na bata ang aksidenteng nakatabig ng isang basong kristal. Ang tunog ng pagkabasag nito sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng pagpapanggap. Ang lahat ng karangyaan sa paligid ay tila mga anino lamang na unti-unting nilalamon ng kadiliman ng katotohanan. Tumingin si Severino kay Rafael, ang kanyang boses ay wala na ang tamis ng pagkukunwari. Huwag kang magmalinis, Rafael. Ang perang ginamit mo sa Canada, ang edukasyong ipinagmamalaki mo, lahat iyon ay galing sa lupang ito. Kung ibabalik mo ang katarungan, ibabalik mo rin ang sarili mo sa putikan. Handa ka bang maging mahirap muli para sa isang babaeng wala namang mapapatunayan? Nakatayo si Rafael sa gitna ng dalawang panig, ang kanyang marangyang nakaraan at ang masakit na katarungan ng kasalukuyan. Ang cliffhanger ng gabi ay hindi ang galit ni Severino, kundi ang isang figura na dahan-dahang lumalapit mula sa dilim ng labas ng mansyon. Isang matandang babaeng bulag na may dalang isang lumang susi na tila may kakayahang magbukas ng mas malalim pang lihim. Hindi mo alam kung gaano kalamig ang mamatay ng walang kumot, Rafael, habang ang perang dapat ay pambili ng gamot ni Ina ay ginamit mo pambili ng iyong unang Amerikana sa Canada. Ang bawat salita ni Lira ay tila isang piraso ng yelong dahan-dahang tumutusok sa puso ni Rafael. Nakatayo sila ngayon sa pampang kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan. Sa di kalayuan, ang mansyon ni Severino ay kumukititap pa rin sa ilaw, ngunit dito sa dalampasigan, ang tanging liwanag ay ang malamlam na buwan at ang maliliit na titis ng apoy mula sa lamparan ng matandang babaeng bulag na sumunod sa kanila, si Lola Basyang. Sariwa pa sa gunita ni Rafael ang araw na natanggap niya ang kanyang unang bonus sa Canada, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kagalakan sa kanyang puso nang bilhin niya ang pinakamahal na coat na nakita niya sa mall. Iniisip na sa wakas ay narating na niya ang tagumpay na pinangarap ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit ngayon, ang init ng telang iyon sa kanyang alaala ay tila naging apoy na tumutupok sa kanyang balat.
Habang siya ay nagdiriwang sa gitna ng niebe, ang nanay ni Lyra ay nilalamon ng ginaw sa isang barong-barong na walang bubong. Dahan-dahang lumapit si Lola Basyang, ang kanyang mga kamay na kulubot ay tila naghahanap ng hangin bago tuluyang humawak sa braso ni Rafael. Ang kanyang mga mata, kahit na wala ng paningin, ay tila nakabaon sa kaluluwa ng binata. Naririnig ko ang iyong paghinga, iho. Puno ito ng bigat paos na wika ng matanda. Noong gabing pumanaw si Amara, ako ang huling nakahawak sa kanyang kamay. Ang huling sinabi niya ay hindi galit para sa iyong ina, kundi panalangin para sa iyo. Sabi niya, sana ay hindi malaman ng batang si Rafael na ang kanyang kinabukasan ay nakatanikala sa aking kamay. Ang mga luha ni Rafael ay tuluyang pumatak, mabilis na hinigop ng buhangin. Ang bawat hikbi niya ay walang tunog, isang tahimik na pagguho ng kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang huminga ng hangin sa barangay na ito. Ang tagumpay na itinuturing niyang korona ay isa palang tinik na unti-unting pumapatay sa kanya. Bakit ngayon lang, Lola? Tanong ni Rafael sa gitna ng kanyang pighati. Bakit hinayaan ninyong umabot sa ganito? Dahil ang susi ay hindi para sa akin. Rafael, sagot ni Lola Basyang habang inilalabas ang isang lumang susi mula sa kanyang bulsa. Ito ay iniwan ni Amara para sa iyo. Sabi niya, darating ang araw na babalik ka, hindi bilang isang miron, kundi bilang isang hukom. Ang susing ito ang magbubukas sa katotohanang pilit na ibinaon ni Caridad at Severino sa ilalim ng dagat. Itinuro ng matanda ang direksyon ng isang lumang parola na matagal nang inabandona. Sinasabing doon itinago ang mga tunay na talaan ng kooperatiba at ang mga liham ng pakikipagsabuatan bago pa man tuluyang burahin ng panahon ng lahat. Ngunit bago pa man makahakbang si Rafael patungo sa parola, isang anino ang mabilis na gumalaw sa likod ng mga puno noon ng niyog. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natapakan ay sapat na upang magpatayo ng balahibo ni Lyra. May nakikinig sa atin, pabulong, na sabi ni Lyra habang hinahawakan ang braso ni Rafael. Mula sa dilim, isang pamilyar na boses. Ang narinig nila hindi kay Severino, kundi isang boses na mas malapit sa puso ni Rafael. Isang boses na dapat sana ay nasa loob ng hawla, ngunit ngayon ay malayang gumagala sa dilim ng gabi. Rafael, anak, huwag mong kukunin ang susing iyan kung ayaw mong makita ang iyong ina na tuluyang mawala sa mundong ito. Hindi mo ba ako mahal, Rafael? Mas pinaniniwalaan mo pa ba ang mga kwento ng ibang tao kaysa sa tibok ng puso ng sarili mong ina? Ang tinig ni Aling Caridad ay tila isang malambot na seda na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Rafael, sapat na upang siya ay sakalin sa gitna ng kadiliman. Lumabas ang kanyang ina mula sa anino ng kinalawang na hawla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang tila nagniningning sa ilalim ng buwan, ngunit ang kanyang mga labi ay nakakuyom sa isang paraang tila nagbabala. Nabitawan ni Rafael ang susing ibinigay ni Lola Basyang. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tuyong lupa ay tila isang hudyat ng muling pagkatalo ng kanyang loob. Gustong tumakbo ni Rafael, gustong sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat, pinapatay ang anumang katwiran na binuo niya sa tulong ni Lyra. Anak, tingnan mo ang mga kamay ko, wika ni Caridad, habang ipinapakita ang kanyang mga palad na puno ng gasgas at dumi mula sa loob ng hawla. Ang bawat sugat na ito, ang bawat gabing tiniis ko ang lamig at gutom sa loob ng piitang ito. Ginawa ko ang lahat ng iyon para protektahan ka, para hindi ka na bumalik sa putikan, para manatili kang mataas sa tingin ng mga tao. Iyon ba ang babayaran mo ng pagtataksil? Napahawak si Rafael sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Naalala niya ang mga liham na ipinadala niya mula sa Canada, mga liham na puno ng pangako na kapag yumaman siya, hindi na muling maghihirap ang kanyang ina. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong umiikot sa kanyang bituka. Ang yaman na kanyang pinaghirapan ay ang mismong dahilan kung bakit naging ganid at malupit ang kanyang ina. Pero si Aling Amara, si Lyra, hirap na sambit ni Rafael ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sina Amara at Lyra, pagak na tawa ni Caridad ang kanyang boses, ay biglang naging matalas at puno ng pait. Sila ang mga taong gustong kumuha ng lahat ng mayroon ka ngayon. Inggit sila, Rafael. Inggit sila dahil ikaw ang naging matagumpay at hindi ang anak niya. Gagamitin nila ang lahat ng kasinungalingan para pabagsakin tayo.
Hahayaan mo ba silang sirain ang 18 taon nating pagtitipid at pagtitiis? Lumapit si Caridad kay Rafael at dahan-dahang inayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo, isang kilos na puno ng pagmamahal, ngunit tila isang tanikala na lalong humihigpit. Ang amoy ng kanyang ina, ang amoy ng lupang basa at luma, ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Rafael. Ito ang amoy na nagbigay sa kanya ng lakas noong siya ay bata pa, ngunit ngayon ito ang amoy na nagpapadama sa kanya ng matinding pagkasakal. Kung itutuloy mo ang pakikinig sa kanila, Rafael, parang ikaw na rin ang pumatay sa akin. Pagpapatuloy ni Caridad ang kanyang boses, ay muling naging malambing ngunit puno ng banta. Isipin mo ang lahat ng sakripisyo ko. Isipin mo ang utang na loob mo sa inang nagbigay sa iyo ng buhay at kinabukasan. Handa ka bang makitang mabulok ang sarili mong ina sa bilangguan dahil sa isang babaeng hindi mo naman kakilala? Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tumingin si Rafael kay Lyra na nakatayo sa di kalayuan, ang mga mata nito ay puno ng pighati at pagkabigo. Pakiramdam ni Rafael ay nahahati ang kanyang kaluluwa sa dalawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay hinihila ng obligasyon sa kanyang ina at ng katarungang isinisigaw ng kanyang budhi. Hindi ko na alam kung ano ang totoo hikbi ni Rafael habang dahan-dahang lumalayo sa hawak ng kanyang ina. Ngunit bago pa man makasagot si Caridad, isang biglaang pangyayari ang nagpabago sa timpla ng gabi. Ang matandang si Caridad ay biglang napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namutla at dahan-dahang bumagsak sa lupa, kasabay ng isang mahinang daing na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Rafael, ang puso ko? Huling sambit ni Caridad bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Nakatayo si Rafael sa gitna ng dilim, tinitingnan ang kanyang inang nakahandusay at ang susing nakalagay sa lupa. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan kasing talim ng isang palaso. Ito ba ay isang tunay na karamdaman o ang huling alas ng isang inang handang gawin ang lahat para hindi lamang mawala ang kanyang anak, kundi pati na rin ang kanyang nakatagong kasalanan? Ang bawat kurba ng titik sa pangalan ng iyong ina ay tila isang latay sa aking kaluluwa, Rafael. Hindi tinta ang nakikita ko sa dokumentong ito, kundi ang dugong dahan-dahang inubos ng pait sa katawan ni Ina. Ang malamig na tinig na iyon ni Lyra ay patuloy na umuukit sa isipan ni Rafael habang pinagmamasdan niya ang malawak na lupain sa harap ng dalampasigan ng barangay Sinag-araw. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay rosas at kahel na liwanag sa langit, isang tanawing napakaganda ngunit puno ng kalungkutan. Hawak ni Rafael ang isang lumang folder, mga dokumentong nakuha niya mula sa isang mapagkakatiwalaang kumpanya sa bayan. Sa bawat pahinang tinitingnan niya, ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Naroon ang pirma ni Aling Caridad. Ang pamilyar na paraan ng pagsulat ng kanyang pangalan, ang madiing pagkakadiin ng panulat sa papel, ay tila isang sumpa na bumubulaga sa kanya. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito aksidente. Ang lupang ito, ang pangarap na pagtatayuan sana niya ng isang palasyo para sa kanyang ina, ay bunga ng isang mapanlinlang na pirma na kumitil sa tanging pag-asa ng pamilya ni Lyra. Nakaramdam si Rafael ng matinding panghihina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihimas ang mga dokumento. Ang bawat butil ng buhangin sa pampang na ito ay tila sumisigaw ng katarungan. Ang dagat na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila isang malalim na hukay na puno ng mga lihim na ayaw na niyang malaman, ngunit kailangan niyang harapin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dampa ni Lyra. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak malalaki at malamig na tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa harap ng maliit na bahay, nakita niya si Lyra na abalang naglalagay ng mga balde sa ilalim ng mga butas ng kanilang bubong. Ang tulo ng tubig ay bumubuo ng isang malungkot na ritmo sa loob ng tahimik na dampa. Nang hindi nagsasalita, kinuha ni Rafael ang isang pirasong yero at ilang kagamitan na dinala niya mula sa bayan. Sa gitna ng buhos ng ulan, umakyat siya sa bubong ng dampa. Wala siyang pakialam kung mabasa siya, kung manginig man ang kanyang katawan sa lamig. Ang tanging nais niya ay mabawasan ang kahit katiting na hirap na nararanasan ni Lyra dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa, ngunit pilit siyang idinamay ng tadhana. Mula sa ibaba, nakatingin lamang si Lyra. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang emosyon, marahil ay awa
O marahil ay ang simula ng isang pagtanggap. Nakita niya ang bawat kilos ni Rafael, ang pag-iingat nito sa bawat pagpukpok, at ang pagsisikap na ayusin ang kanilang munting tahanan. Nang matapos si Rafael, bumaba siya at tumayo sa harap ni Lyra. Basang-basa ang kanyang damit, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay namumula hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa pinipigil na luha. Hindi sapat ang pag-aayos ng bubong na ito, Lyra, pabulong na sabi ni Rafael. Ang boses ay halos kainin ng tunog ng ulan. Pero sisiguraduhin ko na wala ng luhang papatak sa loob ng bahay na ito dahil sa pamilya ko. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan ay tila naging isang tulay ng pag-unawa. Dahan-dahang itinaas ni Lyra ang kanyang kamay, tila nais hawakan ang mukha ni Rafael upang punasan ng tubig, ngunit agad din itong ibinaba. Ang kilig ng sandaling iyon ay nababalutan ng bigat ng nakaraan. Ngunit ang katahimikan ay biglang binalot ng takot. Isang matinding liwanag ang nagmula sa likod ng dampa. Ang amoy ng usok ay mabilis na humalo sa amoy ng basang lupa. Isang maliit na apoy ang mabilis na gumagapang sa dingding na gawa sa nipa, tila isang babala na may mga taong hindi papayag, na ang katotohanan ay manatiling nakatayo. Lyra, lumabas ka rito, sigaw ni Rafael, habang hinahila ang dalaga palayo sa nagbabagang bahagi ng bahay. Ang apoy ay tila isang malupit na mensahe mula kay Kapitan Severino, o marahil ay mula sa mga taong ayaw mawalan ng kapangyarihan. Habang pinagmamasdan nila ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa munting dampa, isang katanungan ang muling bumasag sa loob ni Rafael. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong naghahari-harian sa barangay na ito upang mapanatiling sarado ang bibig ng katarungan? At sino ang susunod na biktima sa larong ito ng apoy at kasinungalingan? Ang bawat bulong ng hangin sa dalampasigan ay tila sumisigaw ng mga pangalan ng taong pinatahimik ng ginto at kapangyarihan, habang tayo ay naghahanap ng liwanag sa gitna ng usok ng ating sariling tahanan. Ang boses ni Lyra ay basag, tila isang basong kristal na tinapakan at naging pino sa pait. Nakatayo siya sa harap ng nagbabagang abo ng kanyang dampa. Ang tanging alaala ng kanyang ina na si Amara ay tila dahan-dahang tinatangay ng hangin. Sa tabi niya si Rafael ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at sugat mula sa pagtatangkang isalba ang ilang gamit ni Lyra. Ang marangyang buhay sa Canada ay tila isang panaginip na napakayo, habang ang realidad ng barangay Sinag-Araw ay isang bangungot na ayaw siyang gisingin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rafael. Alam niyang hindi titigil si Kapitan Severino at ang kanyang ina hanggat hindi nabubura ang lahat ng bakas ng kanilang kasalanan. Sa ilalim ng madilim na langit, dinala ni Rafael si Lyra patungo sa isang tagong bahagi ng baybayin kung saan ang mga malalaking bato ay tila mga higanteng bantay sa mga lihim ng dagat. Doon sa loob ng isang maliit at madilim na kuweba, matatagpuan si Lola Basyang. Ang kuweba ay amoy lumot at alat, ang tanging tunog ay ang bawat patak ng tubig mula sa kisame ng bato na tila isang orasan ng tadhana. Sa dulo ng kuweba nakaupo ang matandang bulag, ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng lahat ng pait na naranasan ng barangay. Narito na kayo, mahinang wika ni Lola Basyang, ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng mga tuyong dahon. Alam ko ang dahilan ng inyong pagpunta. Ang apoy na tumupok sa dampa ni Lyra ay ang parehong apoy na nagmula sa puso ng iyong ina, Rafael. Dahan-dahang lumapit si Rafael at lumuhod sa harap ng matanda. Kinuha niya ang kamay ni Lola Basyang, pinunasan ang dumi ng buhangin sa mga daliri nito bago ito hawakan ng mahigpit. Isang simpleng kilos ng paggalang at pagpapakumbaba na malayo sa kanyang katayuan bilang isang bilyonaryo. Sa sandaling iyon, hindi siya ang matagumpay na anak ni Caridad, kundi isang lalaking naghahanap ng kapatawaran para sa mga kasalanang hindi niya kailanman ninais. Lola, sabihin ninyo sa amin ang lahat, pakiusap ni Rafael. Hindi lang lupa ang kinuha nila, hindi ba bumuntong hininga ang matanda, at dahan-dahang inabot ang isang nakatagong bahagi sa ilalim ng kanyang upuang kawayan. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa naraluma at punong-puno ng alikabok, ngunit tila may dalang kakaibang bigat. Ang iyong ina, Rafael, ay hindi lamang pondo ng barangay ang nakuha simula ni Lola Basyang. Si Amara ay may itinatagong ginto, ang huling pamana ng kanyang mga ninuno. Iyon ang ginamit ni Caridad para siguraduhing hindi ka lang makakaalis ng bansa, kundi magkakaroon ka ng puhunan sa Canada.
Pinatay nila ang dangal ni Amara para lamang buhayin ang iyong kinabukasan. Nanginig ang buong katawan ni Rafael. Ang bawat tagumpay niya sa ibang bansa ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang bahay, ang lahat ng dolyar sa kanyang bank account ay nagmula sa nakaw na gintong dapat ay kay Lyra. Inabot ni Lola Basyang ang kahon kay Rafael. Sa loob niyan ay ang huling ebidensya. Ang listahan ng mga alahas na ipinasangla ni Caridad sa bayan kalakip ang petsa at ang pirma niya. Ito ang susing tuluyang magpapabagsak sa pader ng kasinungalingang itinayo nila. Ngunit bago pa man mahawakan ni Rafael, ang kahon, isang pamilyar na tunog ng pagkasa ng baril, ang umaling-aungaw sa bukana ng kuweba. Isang anino ang humarang sa liwanag ng buwan na pumapasok sa loob. Ibigay mo sa akin ang kahon na iyan, Rafael, o titiyakin kong hindi na kayo makakalabas ng buhay sa kuwebang ito. Ang malamig na tinig ni Kapitan Severino ang bumalot sa katahimikan. Nakatayo si Rafael sa pagitan ng matandang bulag at ng dulo ng baril ni Severino. Hawak ang kahon na naglalaman ng katotohanan. Isang maling galaw at hindi lamang ang ebidensya ang mawawala kundi ang huling pagkakataon na maitama ang lahat. Ibigay mo sa akin ang kahon na yan, Rafael. Huwag mong pilitin na gawin ko ang isang bagay na pagsisisihan nating lahat. Isipin mo ang iyong pangalan, ang iyong dangal, at ang kinabukasan ng barangay na ito. Ang tinig ni Kapitan Severino ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa loob ng kuweba. Nakatayo siya sa bukana, ang anino niya ay tila isang dambuhalang linta na humihigop sa kakaunting liwanag ng buwan. Ang dulo ng kanyang baril ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni Rafael, matatag, at walang panginginig. Tila ang pagpindot sa gatilyo ay kasing dali lamang ng pagpirma sa isang huwad na dokumento. Naramdaman ni Rafael ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bawat pintig ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang kahon ng Nara, ang kahon na naglalaman ng mga pound tickets at listahan ng mga alahas na ninakaw sa pamilya ni Lyra. Ang bigat ng kahon ay hindi lamang dahil sa kahoy, kundi dahil sa katotohanang nakabaon dito. Ito ang ebidensyang magpapabagsak sa tore ng kasinungalingan, ngunit ito rin ang maaaring maging mitya ng kanyang sariling kamatayan. Danggal Kapitan Pagak na tawa ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng galit at bighati. Paano ninyo nagagawang banggitin ang salitang dangal habang nakatutok ang baril sa anak ng babaeng tinulungan ninyong magnakaw? Ang dangal ko ay matagal niyo nang nilunod sa dagat kasama ng mga luha ni Aling Amara. Dahan-dahang humakbang si Rafael patungo sa harap ni Lyra, ginamit ang sariling katawan bilang kalasag para sa dalagang nanginginig sa takot. Isang pagkakataon kung saan hindi ang kanyang bilyonaryong katayuan ang nagpoprotekta sa kanila, kundi ang kanyang paninindigan bilang isang lalaking natutong harapin ang katarungan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng panganib. Mas mabuti pang mamatay na may malinis na budhi kaysa mabuhay sa ilalim ng anino ng isang magnanakaw. Rafael, huwag kang maging hangal, muling sigaw ni Severino. Ang kanyang gaslighting ay lalong naging matindi. Ginawa namin ang lahat ng ito para sa iyo. Sino ang nagbayad ng ticket mo? Sino ang nagpadala ng baon mo noong wala ka pang makain sa Canada? Ang perang yan, ang gintong yan, ang nagluklok sa iyo sa kinalalagyan mo. Kapag ibinagsak mo ako, ibinabagsak mo rin ang iyong sarili. Magiging pulubi ka, Rafael. Magiging basura ka sa tingin ng mga tao. Mas gusto ko nang maging basura sa mata ng mundo kaysa maging hari sa palasyong gawa sa luha ng mga inosente, maring sagot ni Rafael. Biglang gumalaw ang daliri ni Severino sa gatilyo. Ang katahimikan sa loob ng kuweba ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ngunit bago pa man pumutok ang baril, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis. Ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng bangin kasunod ng pagliliwanag ng mga searchlight na tumama sa bukana ng kuweba. Nabulag sa bigla ang liwanag, bahagyang napapikit si Severino. Sa pagkakataong iyon, mabilis na kumilos si Rafael. Hindi niya sinubukang agawin ang baril, sa halip ay itinapon niya ang kahon ng Nara sa kailaliman ng tubig sa loob ng kuweba, kung saan ang agos ay mabilis na tumatagas patungo sa bukas na dagat. Hindi sigaw ni Severino habang pilit na inaabot ang tubig, ngunit huli na. Ang katarungan ay hindi na lamang nakasalalay sa isang kahon dahil sa likod ni Rafael. Ang matandang bulag na si Lola Basyang ay nagsimulang magsalita sa isang megaphone na dala ng mga awtoridad
na dahan-dahang bumababa sa kuweba. Ang buong barangay ay nakikinig na pala sa bawat salitang binitawan ni Severino sa loob ng kuweba sa pamamagitan ng isang maliit na transmitter na itinago ni Rafael sa kanyang bulsa bago pa sila pumasok. Nakaluhod si Severino habang pinapaspasan ng mga pulis, ngunit ang tingin ni Rafael ay nakatuon kay Lyra. Ang dalaga ay umiiyak hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ang katotohanan ay hindi na isang bulong sa dilim. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang lumitaw sa isipan ni Rafael habang tinitingnan ang papalayong sasakyan ng pulis. Kung si Severino ay huli na nasaan ang kanyang ina, at anong huling alas ang itinatago ni Aling Caridad upang pigilan ang pagguho ng kanyang mundo. Ikaw ang pumatay sa akin, Rafael. Hindi ang mga pulis kundi ang sarili kong anak, na pinalaki ko sa ginto, binihisan ko ng dangal, at inalayan ko ng buong buhay ko. Ang mga salitang iyon ni Aling Caridad ay tila mga latay ng latigo na humahampas sa hubad na kaluluwa ni Rafael. Matapos ang kaguluhan sa kuweba at ang pagkakaaresto kay Kapitan Severino, natagpuan ni Rafael ang kanyang ina sa gitna ng kanilang hindi natapos na mansyon. Nakaupo ang matanda sa isang tumpok ng mga hollow blocks sa gitna ng mga haliging semento na tila mga kalansay ng isang pangarap na nabulok bago pa man mabuo. Ang amoy ng basang semento at alikabok ay humahalo sa amoy ng papalapit na ulan, isang bango na dati ay sumisimbolo ng tagumpay, ngunit ngayon ay amoy ng isang libingan. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang bawat hakbang ay tila pagbuhat sa buong mundo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay puno na ng putik, at ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at pighati na hindi kayang burahin ng anumang yaman. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagtulak sa kanya na maging pinakamataas, ngunit siya rin palang humila sa kanya sa pinakamalalim na hukay ng kasalanan. Hindi ko kayo pinatay, pabulong na sagot ni Rafael. Ang boses ay nanginginig sa gitna ng pigil na paghikbi. Ang pumatay sa inyo ay ang sarili ninyong kasakiman. Ang pumatay sa atin ay ang mga kasinungalingang itinayo ninyo para lamang magmukha tayong matagumpay sa mata ng mga tao. Nanginig ang mga kamay ni Caridad habang hawak niya ang isang lumang litrato ni Rafael noong bata pa ito. Ginawa ko ang lahat para hindi ka maging katulad ng tatay mo, para hindi ka apihin ng mundong ito. Kasalanan ko bang mas pinili kong maging matalino kaysa maging dukha? Kasalanan ko bang minahal kita ng higit pa sa aking sariling kaligtasan? Nakaramdam si Rafael ng isang matinding sikip sa kanyang dibdib, tila may isang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Naalala niya ang mga gabi sa Canada kung saan halos mamatay siya sa pagod, iniisip na ang kanyang ina ay ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang irony ay tila isang kutsilyong kinakalikot ang kanyang bituka. Ang kanyang inspirasyon ay siya rin palang mitya ng paghihirap ng iba. Ang bawat dolyar na ipinadala niya ay tila naging dugo na dumanak sa kamay ng kanyang ina. Dahan-dahang tinanggal ni Rafael ang kanyang mamahaling relos, ang simbolo ng kanyang tagumpay, at oras na ginugol niya sa ibang bansa. Inilapag niya ito sa malamig at magaspang na semento sa harap ng kanyang ina. Ang pagkislap ng ginto sa gitna ng dumi ay tila isang mantsa na ayaw niyang dalhin pa. Matapos na ang pagtatago, mariing sabi ni Rafael habang tinitingnan ang kanyang ina ng diretso sa mga mata. Haharapin natin ang katarungan. Hindi bilang kaaway kundi bilang isang anak na gustong iligtas ang kaluluwa ng kanyang ina mula sa dilim. Kung kailangang mawala ang lahat ng mayroon ako para lamang mabigyan ng kapayapaan ang pamilya ni Lyra, gagawin ko. Huwag, Rafael! Huwag. Pagmamakaawa ni Caridad, ang kanyang boses ay muling naging malambing, ngunit puno ng desperasyon. Huwag mong itawag sa mga pulis. Tumakas tayo. May pera pa tayo sa Canada, hindi ba? Doon na tayo tumira malayo sa mga taong ito. Umiling si Rafael. Ang kanyang desisyon ay kasing tatag ng mga bato sa dalampasigan. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit bago pa man siya makapindot, isang putok ng baril ang umaling aungaw mula sa labas ng mansyon, kasunod ng isang malakas na sigaw ni Lyra. Ang cliffhanger ng gabi ay hindi ang tawag ni Rafael, kundi ang anino ni Kapitan Severino na tila nakatakas mula sa mga pulis at ngayon ay naghahanap ng huling paghihiganti sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Sino ang tatamaan ng huling bala ng puot? At handa ba si Rafael na ialay ang sariling buhay para sa katarungang matagal nang ipinagkait? Iposas niyo na siya, wala nang puwang ang mga luha para sa isang taong nagnakaw ng kinabukasan ng iba. Ang malamig na utos na iyon
mula sa hepe ng pulisya ang tuluyang bumasag sa huling hibla ng pag-asa ni Aling Caridad. Sa gitna ng hindi natapos na mansyon, kung saan ang mga haliging semento ay tila mga saksi sa isang nakapanlulumong katapusan, ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga manipis na pulso ng kanyang ina ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong barangay Sinag-araw. Nakatayo si Rafael sa gilid, pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga awtoridad. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng basong unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng bawat hakbang ng mga pulis. Hawak niya ang dulo ng kanyang mamahaling polo, ang telang binili niya sa Canada, na dati ay nagpapadama sa kanya ng tagumpay. Ngunit ngayon ay tila isang mainit na kumot na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas na bubong ng mansyon ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Rafael, anak, huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin. Ang boses ni Caridad ay puno ng desperasyon. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ginawa ko lang ang lahat para sa iyo. Bakit ka tumatayo lang dyan? Ako ang nanay mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Hindi nakasagot si Rafael. Ang kanyang lalamunan ay tila nakandado, ang kanyang dila ay tila naging bato. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. At ang bawat hininga niya ay tila isang pagtatangka na kumuha ng hangin sa ilalim ng malalim na tubig. Ang imahe ng kanyang ina, ang reynang itinuring niya sa loob ng 18 taon, ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang estrangherong punong-puno ng kasalanan at pait. Yumuko si Rafael at pinulot ang isang piraso ng hollow block na nahulog mula sa pader. Hinawakan niya ito nang mahigpit naramdaman ang magaspang na tekstura nito na tila sumisimbolo sa pundasyon ng kanyang buhay na gawa sa kasinungalingan. Tiningnan niya ang kanyang ina ng may halong habag at katarungan. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumunod sa manipulasyon nito. Sa halip, binitawan niya ang bato, isang senyas na hinahayaan na niyang gumuho ang lahat para muling makabuo ng isang bagay na totoo. Ang pagmamahal na may kasamang krimen ay hindi pagmamahal. Ito ay isang tanikala pabulong na sabi ni Rafael, sapat na upang marinig lamang ng kanyang ina sa gitna ng ingay ng ulan. Habang hinihila si Caridad palabas ng mansyon, nadaanan niya si Lyra na nakatayo sa may entrada. Ang mga mata ni Lyra ay walang halong uyam, kundi isang malalim na katahimikan ng isang taong sa wakas ay nakamit ang katarungang matagal nang ipinagkait. Ngunit sa huling sandali, bago tuluyang isakay sa sasakyan ng pulis, lumingon si Caridad kay Lyra. Ang kanyang muka ay biglang nagbago, ang desperasyon ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Huwag kang masyadong magdiwang, Lyra, dalisay bulong ni Caridad. Ang boses ay tila isang ahas na nanunuot sa pandinig ng dalaga. Dahil ang pinakamalaking lihim ni Amara ay hindi pa ninyo natutuklasan. At kapag nalaman nyo ang totoo, baka ikaw mismo ang humiling na sana ay mabulok na lang kaming lahat sa dilim. Naiwang nakatayo si Lyra, nanunuyo ang lalamunan, habang ang sasakyan ng pulis ay dahan-dahang lumalayo, dala ang kanyang katarungan, ngunit kalakip ang isang bagong panganib. Ano ang lihim na itinatago ni Caridad tungkol sa ina ni Lyra at paano nito babaguhin ang lahat ng akala ni Rafael ay tapos na. Hindi na kailangan ng mansyong ito ang mga dingding na gawa sa luha, Lyra. Mas gusto ko pang matulog sa ilalim ng mga bituin na may malinis na budhi kaysa sa loob ng isang palasyong nakatayo sa ibabaw ng isang libingan. Ang mahinahong tinig ni Rafael ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng ingay ng mga martilyong bumabakbak sa semento ng hindi natapos na mansyon. Pinagmamasdan niya ang bawat tipak ng hollow blocks na bumabagsak sa lupa, mga piraso ng kanyang pangarap na Canada na ngayon ay itinatapon niya upang mahanap ang kanyang sariling kaluluwa. Ang marangyang buhay na binalak niya para sa kanyang ina ay dahan-dahang ginigiba, at sa bawat pagbagsak ng materyales, tila nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Lumipat si Rafael sa isang maliit at lumang dampa, malapit sa dalampasigan, hindi kalayuan sa lugar kung saan dating nakatayo ang tahanan ni Lyra. Ang sahig na kawayan ay humuhuni sa bawat hakbang at ang bubong na nipa ay tumutulo kapag umuulan, ngunit sa loob ng maliit na espasyong ito, doon lamang naramdaman ni Rafael ang tunay na kapayapaan. Pinili niyang maranasan ang ginaw na naranasan ni Amara, ang hirap na dinanas ni Lyra, bilang bahagi ng kanyang mahabang landas
ng pagsisisi. Isang hapon sa ilalim ng dapit hapon na tila kulay ube at ginto na tagpuan ni Rafael ang kanyang sarili sa sementeryo ng barangay. Hawak niya ang isang balde ng tubig at isang brush. Dahan-dahan niyang nililinis ang puntod ni Amara Dalisay na dati ay napabayaan at binalot ng mga damo. Hayaan mo na ako, Rafael. Ako na ang gagawa niyan, wika ni Lira na biglang lumitaw sa kanyang likuran, dala ang ilang sariwang bulaklak ng kalachuchi. Hayaan mo na ako, Lira. Ito na lang ang paraan para gumaan ang pakiramdam ko, pakiusap ni Rafael nang hindi tumitingin. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa paggawa sa bukid nitong mga nakaraang araw, malayo sa malalambot na kamay ng isang milyonaryong kakauwi lang mula sa Canada. Habang sabay nilang nililinis ang puntod, nagkadikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng malamig na semento. Isang kuryente ng emosyon ang tila dumaloy sa kanilang mga ugat, isang kilig na hindi nagmumula sa luho, kundi sa pag-unawa at paghilom ng mga sugat. Tiningnan ni Rafael si Lira at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang ngiti sa mga labi ng dalaga, isang ngiti na hindi napilit kundi puno ng pag-asa. Salamat, Rafael, bulong ni Lira. Salamat sa pagpiling maging tao kaysa maging hari. Ngunit ang katahimikan ng sementeryo ay binalot ng tunog ng isang itim na sasakyang huminto sa labas ng tarangkahan. Isang lalaking naka-Amerikana may bitbit na leather briefcase ang dahan-dahang naglakad patungo sa kanila. Ang kanyang tindig ay tila hindi nababagay sa payak na barangay. Kayo ba si Ginang Rafael Ilustre, tanong ng lalaki? Ang boses ay formal at walang emosyon. Ako si Attorney Sandoval. Pinapunta ako rito ng iyong ina mula sa loob ng bilangguan. Nakaramdam si Rafael ng isang malamig na kaba sa kanyang sikmura. Ano pa ang kailangan niya, tapos na ang lahat. Hindi pa iho, sagot ng abogado habang inilalabas ang isang selyadong sobre. May isang huling habili ng iyong ama na itinago ng iyong ina sa loob ng 18 taon. Isang lihim tungkol sa kung sino talaga ang nagmamay-ari ng lahat ng lupain sa barangay na ito at kung bakit si Amara Dalisay ang pinili nilang saktan. Nabitawan ni Rafael ang brush na hawak niya. Ang katotohanang akala niya ay nahanap na niya ay tila isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking sabwatan. Sino nga ba ang kanyang ama? At anong sumpa ang nakasulat sa sobreng iyon? Na muling magpapayanig sa mundong akala ni Rafael ay nagsisimula na sa kapayapaan. Ang iyong ama ay hindi namatay sa sakit, Rafael. Pinatay siya ng pighati dahil sa pagtataksil ng babaeng tinatawag mong ina. Ang bawat salita ni Attorney Sandoval ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Rafael sa gitna ng sementeryo. Hawak ni Rafael ang selyadong sobre, ang papel nito ay tila nagbabaga sa init sapat na upang sunugin ang lahat ng natitirang respeto niya sa kanyang pinagmulan. Sa tabi niya si Lira ay nananatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaba habang nakatingin sa nanginginig na mga kamay ng binata. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang sobre. Sa loob nito ay isang lumang testamento at isang sulat na may petsang 18 taon na ang nakalilipas ang sulat ni Ricardo Ilustre, ang kanyang ama. Sa bawat linyang binabasa ni Rafael ang kanyang mundo ay tila isang gusaling gawa sa baraha na dahan-dahang gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi pala isang mahirap na mangingisda na namatay sa karamdaman. Si Ricardo Ilustre ay ang tunay na tagapagmana ng malawak na lupain sa sinag-araw at bago siya pumanaw ipinagkatiwala niya ang lahat ng kanyang yaman hindi kay Caridad kundi kay Amara Dalisay. Si Amara ang kaisa-isang taong nag-aruga kay Ricardo noong itinakwil siya ng sarili niyang pamilya at ang lupang kinuha ni Caridad ay ang lupang nararapat talagang kay Lira mula pa noong una. Pinatay niya si Papa sa pighati. Pabulong na sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng pait. Itinago ni Ma ang testamentong ito. Pinagmukha niyang siya ang biktima, pinagmukha niyang kailangan niyang magnakaw para sa akin, samantalang ang totoo ay kinuha niya ang lahat. Mula sa taong nagbigay sa amin ng pagkakataong mabuhay. Nakaramdam si Rafael ng matinding pagkasuka sa sarili. Ang bawat sentimo na ginamit niya sa Canada ay hindi pala galing sa sakripisyo ng kanyang ina, kundi mula sa pamanang sadyang ninakaw nito mula sa ina ni Lira. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pangalan, at ang kanyang tagumpay ay isang malaking insulto sa alaala ng kanyang ama at sa paghihirap ni Lira. Sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman ni Rafael ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Lira. Hindi siya tiningnan ng dalaga ng may uyam o galit,
kundi may kasamang malalim na pag-unawa. Dahan-dahang kinuha ni Lyra ang sulat mula sa kamay ni Rafael at binasa ito. Sa bawat salita ang pait sa puso ni Lyra ay tila dahan-dahang natutunaw na papalitan ng isang kakaibang liwanag. Hindi ka kailanman naging utang sa iyong ina, Rafael. Mahinang wika ni Lyra, ang boses ay puno ng kapayapaan. Ang utang mo ay sa katotohanan. At ngayong alam mo na ang lahat, malaya ka na mula sa tanikala ng kanyang mga kasalanan. Naglakad silang dalawa patungo sa isang lumang puno ng mangga sa likod ng sementeryo, ang lugar na binanggit sa testamento ni Ricardo. Sinasabing doon itinago ni Ricardo ang huling bahagi ng kanyang kayamanan na hindi kailanman nahanap ni Caridad at Severino. Gamit ang isang lumang paladahan-dahang hinukay ni Rafael ang ilalim ng puno. Sa bawat baon ng pala sa lupa, tila naghuhukay din siya ng isang bagong simula, hanggang sa marinig nila ang tunog ng bakal na tumama sa isang matigas na bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa tanso ang kanilang nakuha. Nang buksan ni Lyra ang kahon, hindi sila nakakita ng mga dolyar o alahas. Sa halip nakita nila ang isang tumpok ng mga gintong barya at isang dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng lupain sa Sinag-araw ay pag-aari na ni Lyra Dalisay. Kalakip ang isang huling mensahe mula kay Ricardo para sa anak ng babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang kapalit. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkakatuklas, ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng isang panganib. Ang mga barya sa loob ng kahon ay biglang nagbigay ng isang kakaibang liwanag, ngunit sa likod ng puno isang pares ng mga mata, ang lihim na nagmamasid, isang taong handang pumatay para sa huling hiyas ng Sinag-araw. Sino ang huling kalaban na nagtatago sa dilim at handa ba si Rafael na ibigay ang lahat maging ang kanyang huling hininga para protektahan ang pamanang ito para kay Lyra? Anak, isipin mo ang pangalan natin. Huwag mong hayaang tapakan ng mga basurang iyan ng ating pamilya. Ang sigaw na iyon ni Aling Caridad ay umaling-awngaw sa loob ng siksikang silid hukuman, sapat na upang patahimikin ang lahat ng miron na nagnanais makasaksi sa pagbagsak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa barangay Sinag-araw. Sa loob ng dock, ang ina ni Rafael ay tila isang sugatang tigre, kahit nakakulong ang kanyang mga mata ay nagbabaga pa rin sa pride at puot. Ang kanyang buhok ay maayos ng bahagya, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng mga linyang likha ng kasakiman at takot na dahan-dahang lumalabas sa liwanag. Nakatayo si Rafael sa gitna ng silid, hawak ang kahon na gawa sa tanso, ang kahon na naglalaman ng huling habilin ng kanyang ama at ang mga gintong barya na naging mitya ng pighati ni Amara. Tiningnan niya ang kanyang ina hindi nang may galit, kundi nang may isang malalim at nakapanlulumong habag. Ito ang babaeng nag-aruga sa kanya, ngunit ito rin ang babaeng pumatay sa kaligayahan ng kaisa-isang pamilyang nagturing sa kanila na tao. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang maruming kamay na pilit humahawak sa kanyang malinis na budhi. Maang pangalang ipinaglalaban ninyo ay nakasulat sa putik pabulong na sagot ni Rafael. Ang boses ay matatag sa kabila ng panunuyo ng lalamunan. Wala nang pamilyang matitira kung ang pundasyon nito ay isang libingan. Nang buksan ang kahon sa harap ng hukom, ang tunog ng mga gintong barya na naglalapat sa isa't isa ay tila isang malakas na sigaw ng katarungan sa gitna ng nagngangalit na katahimikan. Nang ilatag ang orihinal na titulo ng lupa at ang sulat ni Ricardo Ilustre, tila nawalan ng lakas si Severino na nasa kabilang panig. Ang kapitan na dati ay tila hari ngayon ay isa na lamang matandang nanginginig habang pilit na isinisisi ang lahat kay Caridad. Sa labas ng silid hukuman, ang buong barangay Sinag-araw ay naghihintay. Nang lumabas ang balita na napatunayang inosente si Amara Dalisay, ang katahimikan ay binalot ng matinding hiya. Ang mga taong dati ay nambabato sa hawla ni Caridad, ang mga taong dating tumatawag kay Amara na magnanakaw ay dahan-dahang nayuko ang mga ulo. Isang matandang lalaki, ang dating kumuha ng susi para i-lock ang hawla ni Caridad, sa liwasan ay dahan-dahang lumapit kay Lyra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot niya ang isang lumang panyo na pag-aari ni Amara na itinago niya sa loob ng 18 taon. Lyra, patawarin mo kami, paus na wika ng matanda, ang mga mata ay puno ng tunay na pagsisisi. Naging bulag kami sa katotohanan dahil sa ginto at takot. Amara ay isang santo at kami ang mga demonyo. Isang-isa ang mga taga-barangay ay lumapit kay Lyra, hindi para humingi ng anuman, kundi para lamang ibulong ang salitang paumanhin.
Si Lyra sa gitna ng dagsa ng mga tao ay tumingin kay Rafael. Nakita niya sa mga mata ng binata ang isang uri ng paglaya na hindi kayang bayaran ng lahat ng barya sa loob ng kahon. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi sa paglilinis sa pangalan ng mga pumanaw na. Ngunit sa gitna ng emosyonal na tagumpay na ito, isang biglaang gulo ang naganap sa loob ng korte. Ang mga nurse at pulis ay nagtakbuhan patungo sa dock, kung saan nakaupo si Caridad. Ang matanda ay nakahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay kulay abo, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap kay Rafael sa gitna ng dilim. Rafael, ang puso ko? Huling sambit ni Caridad bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Napatakbo si Rafael, ang kanyang puso ay tila hihinturin sa pagtibok. Sa huling sandali ng hatol, ang tadhana ba ay magbibigay ng pagkakataon para sa isang huling paalam, o ito na ang wakas ng isang inang hindi kailanman natutong humingi ng tawad. Huwag mo akong kaawaan, Rafael. Mas masakit ang tingin mong yan kaysa sa anumang sakit sa aking dibdib. Ang boses ni Aling Caridad ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng tangayin ng hangin. Nakahiga siya sa isang munting kama sa infirmary ng bilangguan na palilibutan ng mga puting dingding na tila sumisimbolo ng katahimikang hindi niya kailanman nakamit sa labas. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ng kasakiman ngayon ay tila dalawang uling na lamang na unti-unting namamatay. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng paghihirap, isang paalala na ang oras ay hindi na niya kaibigan. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 18 taon ng mga kasinungalingan. Umupo siya sa tabi ng kama at kinuha ang kamay ng kanyang ina, ang kamay na nag-aruga sa kanya, ngunit siya ring kamay na bumasag sa buhay ni Amara. Naramdaman ni Rafael ang lamig ng balat ni Caridad, isang lamig na hindi kayang painitin ng anumang mamahaling kumot na kaya niyang bilhin. Manandito ako, pabulong na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay basag sa gitna ng namumuong luha. Hindi ako narito para kaawaan kayo. Narito ako dahil anak niyo pa rin ako. Kinuha ni Rafael ang isang basong tubig at dahan-dahang pinainom ang kanyang ina gamit ang isang maliit na kutsara. Isang simpleng kilos ng pag-aaruga, malayo sa mga ingrandeng pangarap ng mansyon at ginto. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong galing Canada, kundi ang batang si Rafael na minahal ang kanyang ina sa kabila ng lahat. Ang bawat patak ng tubig na lumalapat sa labi ni Caridad ay tila isang pagtatangkang hugasan ang dumi ng nakaraan, kahit alam nilang pareho na ang mantsa ay masyadong malalim. Bakit, Rafael? Hirap na tanong ni Caridad, isang luhang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata. Bakit mas pinili mo ang katarungan kaysa sa akin? Binigyan kita ng lahat. Ginawa kitang hari. Hindi ako naging hari, malungkot ng ngiti ni Rafael. Naging bilanggo ako sa loob ng isang gintong hawla na itinayo nyo. At ang katarungang ito lang ang tanging paraan para maging malaya tayong dalawa. Mas gusto ko nang makita kayong nagbabayad dito sa loob kaysa makita kayong namamatay sa labas na puno ng puot at kasinungalingan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ubo ni Caridad at ang malayo at malungkot na tunog ng kampana ng simbahan sa barangay. Sa huling sandali ng kanilang pagkikita, dahan-dahang hinawakan ni Caridad ang pisngi ni Rafael. Ang kanyang hawak ay hindi na mapang-angkin kundi tila isang pagpapaalam. Patawarin mo ako, anak. Bulong ni Caridad, ang boses ay halos hindi na marinig. Sabihin mo kay Lyra, sabihin mo sa kanya, na sa bawat gabi sa loob ng hawlang iyon, ang mukha ni Amara ang tanging nakikita ko. Tumayo si Rafael at hinalikan ng noo ng kanyang ina. Sa kanyang paglabas sa infirmary, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang kalooban. Ang hawla ay hindi na lamang isang rehas na bakal. Ito ay naging isang lugar ng huling pagsisisi. Sa labas ng bilangguan, naghihintay si Lyra. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang liwanag na tila nagmumula sa langit. Tumingin si Rafael sa malayo sa dagat ng sinag-araw na tila kumikislap sa kagalakan. Tapos nalira, wika ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa dalaga. Ang pinto ng hawla ay tuluyan ng nabuksan. Ngunit habang naglalakad sila palayo, isang huling tanong ang naiwan sa isipan ni Rafael. Ang katarungan ba ay sapat na upang burahin ang mga peklat ng nakaraan? O mayroon pang isang huling pagsubok na kailangang lampasan bago nila tuluyang makamit ang kapayapaan?
Ang bawat tunog ng batingaw na ito ay hindi na sigaw ng paghihiganti, kundi isang awit ng pag-asa na gumigising sa bawat bata sa barangay Sinag-Araw. Ang mahinahong boses ni Rafael ay humalos sa hanging dagat habang nakatayo siya sa harap ng isang bagong gusaling gawa sa kahoy at semento, ang Amara Dalisay Learning Center. Ang lupang ito, na dati ay naging simbolo ng pagnanakaw, at pighati ngayon ay puno na ng ingay ng mga batang naghahanda para sa kanilang unang araw ng klase. Ang mansyong binalak ni Rafael para sa kanyang ina ay hindi na natapos. Sa halip, ang mga materyales nito ay ginamit upang itayo ang paaralang ito para sa mga batang kasing hirap ni Lira noon. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa gitna ng courtyard kung saan nakasabit ang isang malaking kampana. Ang bakal nito ay may kakaibang kulay madilim at may mga bakas ng luma. Ito ang bakal mula sa kinalawang na hawla na dating naging piitan ni Aling Caridad. Pinatunaw ito ni Rafael, nilinis sa apoy at hinubog bilang isang batingaw. Ang bawat hampas nito ay tila isang paalala na ang pinakamabigat na kasalanan ay maaari ring maging mitya ng pinakamagandang pagbabago. Habang hawak ni Rafael ang lubid ng kampana, lumapit si Lira sa kanyang tabi. Hindi na suot ni Rafael ang kanyang mga mamahaling Amerikana. Ngayon ay nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa pagtulong sa konstruksyon. Tumingin siya kay Lira at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niya ang ganap na liwanag sa mga mata ng dalaga. "Ready ka na ba, Lira?" tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng kuryente ng kilig at pag-asa. "Ready na ako, Rafael. Matagal nang ready ang barangay na ito para sa isang bagong simula," na kangiting sagot ni Lira. Sabay nilang hinila ang lubid. Ang malakas at malinaw na tunog ng kampana ay umalingaw sa buong dalampasigan, tumagos sa mga puno ng niyog at tila umabot hanggang sa kailaliman ng dagat kung saan nakahimlay ang mga pait ng nakaraan. Ang mga taga-barangay na dati ay puno ng puot ay dahan-dahang lumabas sa kanilang mga tahanan at ngumiti sa direksyon ng paaralan. Ang hiya ay napalitan ng pag-asa. Si Kapitan Severino ay nananatili sa likod ng mga rehas, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan, habang si Aling Caridad naman ay dahan-dahang tinatanggap ang kanyang kapalaran. Sa loob ng infirmary, patuloy na binibisita ni Rafael tuwing linggo upang iparamdam ang isang pagmamahal na hindi na nakabatay sa ginto kundi sa katotohanan. Habang naglalakad ang mga bata patungo sa loob ng silid-aralan, naiwan sina Rafael at Lira sa ilalim ng kampana. Ang hangin ay tila bumubulong ng pasasalamat. Ang yaman ni Rafael ay halos naubos na sa pagpapatayo ng paaralan at sa pagbabayad ng mga danyos sa mga biktima ng kanyang ina, ngunit sa bawat ngiting nakikita niya, nararamdaman niyang siya na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Rafael, lukturo ni Lira sa langit. Ang isang puting ibon ay dahan-dahang lumipad at dumapo sa tuktok ng kampana, tila isang selyo ng kapayapaan mula sa kaitaasan. Nang hawakan ni Rafael ang kamay ni Lira, alam niyang ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa pagpapakulong sa masama, kundi sa pagbubukas ng puso para sa mga taong handang magbago. Ang gintong hawla ay tuluyan ng naglaho, at ang natira ay ang malayang paglipad ng kanilang mga kaluluwa patungo sa isang kinabukasang wala nang itinatagong lihim. Isang tanong na lamang ang natitira habang pinagmamasdan nila ang abot-tanaw. Sa gitna ng katahimikang ito, handa na ba silang isulat ang sarili nilang kabanata ng pag-ibig malayo sa anino ng kanilang mga magulang? Lumipas ang isang taon at ang simoy ng hangin sa barangay Sinag-Araw ay hindi na amoy lansa at pait, kundi amoy ng bagong pitas na mga bulaklak ng kalachuchi at ang sariwang luto ng kakanin sa umaga. Ang dagat na dati ay saksi sa mga lihim na ibinaon sa dilim, ngayon ay tila isang malawak na salamin na nagpapakita ng kalangitang wala ng ulap. Nakatayo si Rafael sa harap ng munting dampa na siya mismo ang nagtayo sa tabi ng paaralan. Wala na ang kanyang mga mamahaling sasakyan at ang gintong relos na dati ay kumikinang sa kanyang braso. Ang tanging suot niya ay isang kupas na t-shirt at ang kanyang mga paa ay sanay na sa paglalakad nang walang sapin sa buhanginan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang isang uri ng gaan na hindi niya kailanman naramdaman noong siya ay nasa Canada. Ang tunay na yaman pala ay hindi nasa bilang ng dolyar sa bangko, kundi sa dami ng taong kaya mong tingnan ng diretso sa mata nang walang itinatagong kahihiyan. Tuwing linggo, bumibisita pa rin si Rafael sa kanyang ina sa infirmary ng bilangguan.
Hindi na sila nag-uusap tungkol sa pera o sa nakaraan. Sa halip, binabasahan niya ito ng mga sulat mula sa mga batang nag-aaral sa Amara Dalisay Learning Center. Si Aling Caridad sa kanyang dahan-dahang paghina ay natuto na ring makinig. Ang kanyang mga mata ay wala na ang talas ng kasakiman. Napalitan ito ng isang malungkot, ngunit payapang pagtanggap. Sa bawat hawak ni Rafael sa kanyang kamay, alam nilang dalawa na ang katarungan ay hindi isang parusa, kundi isang paraan ng paglilinis sa kanilang mga kaluluwa. Si Lyra naman ay naging katuwang ni Rafael sa pagpapatakbo ng paaralan. Ang dalagang dati ay nabubuhay sa anino ng pighati ngayon ay siyang nagbibigay ng liwanag sa mga batang nawawalan ng pag-asa. Madalas silang makitang naglalakad sa dalampasigan. Kapag dapit hapon pinapanood ang paglubog ng araw habang sabay na nangangarap para sa barangay. Ang kanilang pag-ibig ay hindi mabilis o mapusok. Ito ay tila isang slow burn na kanta, dahan-dahang nabubuo sa bawat pag-unawa at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng courtyard, ang kampanang gawa sa bakal ng lumang hawla ay muling tumunog. Ang malalim at malinaw na tunog nito ay umalingaw-ngaw tila isang mensahe sa lahat na ang katotohanan ay laging mananaig.